Okay mga kamatis, mga kaibigan, welcome back to the second fight of the evening. Ito ang relic ng showbiz chismis. Ay hindi ba, si Lolit Solis, ito yung second to the last. Relic ng chismis sa showbiz. Si Christy per minute, Christy per minute. Nalala nyo yun? Nung bata ako, merong ganong show si Christy per minute. Ano na siya katanda ngayon? Na matanda na ako, matanda pa rin si Christy. Pero totoo naman. Pero she's aging with grace. Okay. Okay, so pakinggan na natin si Christy Permin at ang kanyang litanya kay Direk Daryl Yap. Very interesting yung mga sinabi niya dito. Yun ang lumalabas sa publiko na si Bossing Vic ang nang talaga dahil ang sagot nung tinanong hindi na alhar ay nilay ba ni Vic Soto? Di ba ganon? Acting na acting din. Sige. Kunwari ikaw daw si Gina. Walang respeto. Ako ang tingin ko kay Direk Daryl Yap ay isang witty director. Natutuwa ako sa kanyang mga atake paminsan. Hindi, provocateur kasi yung tamang word. Sabi nga ni Miss Amy Marcos, sa ang ating top 12 to 13 o 13 to 15 na senator, si Miss Amy Marcos na si Direk Daryl Yap ay isang provocateur. Well, totoo naman, kita mo, napaka thought-provoking nung kanyang ginawa at highly engaging. Ngayon, kita nyo, ilang content na ako rito kasi nga, it's a mystery that's needs to put to rest, okay? And etong series of content na to, sana, eto na yung pag pinakinggan nyo lahat, makonvince kayo na, ay, hindi pala ano yan. Urban legend lang pala yan. Ano lang pala yan? Gawa-gawa lang yan ni Doc Ray, di ba? Pero eto kasi magbibigay siya ng ibang side dito eh. Yun nga lang, hindi kinuha kasi ni Daryl Yap yung side ng Tito Vic and Joey. And I don't think bibigay niya, not in a million years, di ba? So tuloy natin tong kay Manay Christie. Pero this time, hindi mo ako kasama sa gusto mong palabasin. Bakit? Ano ang gusto mo, Direk Daryl? Ang wasakin si Bossing Vic Soto dahil sa tagumpay ng The Kingdom? Anong gusto? Hindi yun. Actually, hindi yun. Tingin ko, it's more nuanced and it's more basic than iniisip ng mga tao. At first, iniisip ko parang politika eh. Eto, dininay niya kasi yung sa political aspect eh. Etong Pepsi Paloma, diversion ito ng kapalpakan ni Bong. Gusto kong mag-resign yan, diversion pa. Okay, Pepsi Paloma, ito ay para mawala ang attention sa publiko sa korupsyon, loan better sa Lotto. And again, yung demolition job sa mga Soto, demolition job sa... Kung ano ang demolition job, senatoriable naman siya sa 12 ang pwesto. Ano kung maka-Duterte ako, nagharap sila ng VP election, nag-demolish ba ako, kailangan ba? Hindi naman talaga kasi very popular noon si VP Sara. And having said that, also, si VP Sara din ay, well, talagang frontrunner siya noon. And speaking of frontrunner, si Tito Sen din, yung ngayong Senate election na to, top 3 siya. Second to Ben and third to Ben and Sir Erwin, di ba? Etong Pepsi Paloma, lilinisin ang pangalan ng mga Soto. Walang connect sa kanila, hindi ako dyan ito. Imposible yun kasi yung title pa lang medyo defamatory talaga. Okay. Minwar tayo. Gusto niya tungkol sa politika niyo lahat. Well, sabi nga nila everything is politics. Pero I don't think that ito yung main reason. Siguro, one could rationalize na it's gearing towards politics. Pero I don't think so eh. Palagay ko malabo eh. Okay, so, or malabo given na dininay niya. Okay, so, kailangan nating ilagay yan sa equation eh. Pangalawa naman, is yung, kung hindi politika, maybe it's, yung sa, gusto niyang tapatan yung movie ni Bossing, yung, well, very successful kasi yun. Sabi nga ni Manay Lolit, mali. Tita Christie. Okay, the relic herself. Diba? So, hindi rin yun sa tingin ko kasi well budgeted at malaki at punong-puno ng sikat na artista yung movie ni Bossing, diba? So, dito, palagay ko, mga kamatis, mga kaibigan, ang reason niya is napaka-simple, which is, galing sa social media si Direk Daryl,
ano ba yung trending? Hindi ba yung mga Soto? Sa pelikula, yung pelikula ni Bossing, number 1 or at least tumatop 5, di ba? Yung si Vico Soto, napakasikat. Trending sa politika. And si Tito Sen din, nakakaroon siya ng re-emergence next to the Tulfos, di ba? So, I guess masasabi natin mga kamatis, mga kaibigan, na ginagawa niya to kasi trending kasi ang mga Soto. As simple as that. Parang ikaw, Nico David, ba't ang dami mong Daryl Yap content? Kasi nga, public interest ngayon si Daryl Yap. Siya yung trending topic. So, siya yung kino-content ko. Simple, di ba? Kasi yung roots kasi ni Daryl Yap yan eh. Galing siya sa social media eh. Di malamang kung ano yung trending topic, yun yung i-content niya. I've been making content kay Daryl Yap for almost 6 years. And pag may trending topic talaga, gagawa siya ng skit doon. This is no different from that. Makes sense. Mas may sense yun eh. Kaysa totoo lang doon sa mga unang take ko na sa politika yun. Hindi. Mas nuance, mas simple. Knowing Daryl Yap, and provocateur pa yan, di ba? Malamang kaya niyang paikot-ikutin yan because believe it or not, hindi kami parehas ng political affiliation yan, pero he is a very talented director. Of course. He can make, papakaya niyang paikutin yung kwento. Tingin ko, yon ang dahilan kung bakit siya gumawa ng Pepsi Paloma film. Simple as that. Huwag niyo nang pakomplikahin. Kasi hindi naman, magaling siyang director kasi magaling siyang gumawa ng film. Pero I don't think he has the complexity para linisin ng pangalan ni Pepsi Paloma at padumihin at pagulumihanan ang mga Sotos at this point in time. Kasi sandigan na ang mga Sotos dito sa Pilipinas eh. Especially with the emergence of Vico Soto, talagang cemented sila sa politics kasi he is one of the best young mayor of the country. And si Tito Sen naman is one of the well-known, if not the most popular senator of this generation. GG. Tapos ang usapan. So anong ay trending yung mga Soto? Tara, balik natin yung Pepsi Paloma case. Simple. Di ba? Kasi tama nga naman siya. It doesn't make sense na pagtakpan niya yung allegedly mga kalokohan daw nitong administration na to. It doesn't make sense. And it doesn't also make sense na yung mga Soto yung titirahin niya. Nandiyan ang mga Tulfos which are more popular in terms of, general popularity pagdating sa politika. Kasi Erwin and Ben is top 1 and top 2. Sa mata ng mga taong bayan, silang ang numero 1. Diba? That's the point, mga kaibigan. I think we've solved the case dito in terms of the reason why he wants it. Ngayon, meron bang point si Manay na magalit dito? Meron. Malaki. Actually, tama naman siya eh. Ano bang point nito? Pero intindihin mo rin kasi trending kasi. Kaya niya ginagawa. Simple as that. O, tuloy natin to. Gusto mo ang wasakin din ang nalalapit na pagkandidato ni dating Senate? Hindi rin yan, di ba? Kasi malabo eh. Kahit anong sira mo ngayon kay Tito Sen ngayon, hindi na siya talaga matitibag. Bumaba siya sa top 11, which is malabo yun statistically speaking. Baka nga number 1 pa yan eh kasi merong mga hindi kaaya-ayang sinasabi ngayon kay Sir Erwin, which is nalaman natin na Pilipino talaga si Sir Erwin. DNT nga lang. Kaya may mga unverified documents na ganyan, di ba? Anyway, tuloy natin. President Tito Soto, kaya mo to pinalulutang. Ang wasakin mo rin ang imahe ni Joey De Leon. Ano ang gusto? Si Joey De Leon nga hindi nga nabanggit eh. Pero yung si Vic Soto yung matunog eh. Bakit? Kasi Soto, the name Soto kasi is the patriarch talaga of the whole Soto family. Kumbaga, yes, Tito Sen is the most, siya yung powerful in terms of political clout. Pero in terms of yung pagmamahal ng masa, si Vic Soto talaga yun. Kung ako yung tatanungin mo sa why Itbulaga is there, why his son is so, notwithstanding the fact na magaling na politiko si Vico Soto, of course, na madali niyang nakuha yung mayorship ng Pasig and magaling talaga yung bata na yun eh, di ba? So
These are all the things na factors na kailangan mong i-consider to rationalize yung ginagawa ni Daryl Yap. He is a content creator, social media content creator. May topic, ayan, tara, hukayin natin, literal. Tuloy natin. Mong palabasin dito at ikaw pa siguro ang isa sa pinakahuli na maaaring maglatag ng kwento ni Pepsi Paloma kahit pa magkababayan kayo sa Olongapo. Wala kang alam. Ano ang sabi ko sa'yo? Yun nga, kasi nga content creator siya. Just like the many content creator ng mga vloggers na nagko-content about sa buhay ni Pepsi Paloma and dun sa nangyari sa kanya, he's just doing this on a much wider scale. I don't think na ipapalabas to sa sine, pero most likely, the main platform of Daryl Yap has always been the internet. I think he expected this already na hindi to papasa sa MTRCB. But, he can always post sa internet. Yun nga lang, mas mataas ang kaparusahan sa internet. Which is, kung it found cyber libel, o yun lang. Gege mga lods.